Morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW. Saan man sulok na mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa at pagkalooban din tayo ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag ka, Apo Francis Leo Antonio Marcos, agbyag ka, Apo Lakay. What a day mga kaibigan. Pagising ko, nilarayo yung kaliwang pa ako mga kaibigan. Paglabas ko naman ng kalsada mga kaibigan, kasi sa labas ako nagparking kasi may gagawin doon sa may grahe. Nasurpresa naman ako ng ticket mga kaibigan, parking ticket. Dahil yung pinaradahan ko, meron palang gagawin yata doon o kung ano man na ang dahilan na yan. $79 mga kaibigan. So lahat yung pinagod ko ngayong araw na ito ay mauuwi lang pambayad doon mga kaibigan. Ginawa ko, binayaran ko na kaagad para wala ng chichiburechi. Di ba, papal-super chat ko na sana yung iba doon mga kaibigan wala tayong magawa ngayon. Paano ba yan? Natikitan tayo mga kaibigan, di ba? Gusto kong bigyan ng reaction mga kaibigan yung yung Nasukir versus Alfa Romeo versus Lady M mga kaibigan. Kasi kasi yung mga napapakinggan ko sa kanila mga kaibigan, si Lady M ano na siya yung binabala niya yung kanyang bandera. Wala na siya sinasabi tungkol dito. Ganon din yata si Alfa Romeo mga kaibigan, di ba? Si Nasukir naman, tingnan natin kung ano kayo Nasukir. Nasukir TV California. Subscribe din natin to. Kasi ibang account ito Sorry Lady Emers, I can please you all. Di ba? Ano ba yung pinaglalaban nitong dalawa? Sabagay, sa akin naman kasi personal kong opinion dito mga kaibigan, kung meron silang hindi pagkakaunawaan na personal nila mga kaibigan, dapat sa private na lang nila na mga kaibigan, di ba? Yung si Lady M, nagkamali siya ng may namura siya dahil dun sa isang yung dahil dun sa Kate C, nadamay ngayon yung pangalang FFCI, di ba? Kasi membro nga ng FFCI USA itong Kate C, kaya napamura si Lady M mga kaibigan doon. Pero kinabukasan yata humingi naman ito ng nagpakumbaba naman mga kaibigan, kasi syempre hindi naman kalaban si si Tatay Nasukir mga kaibigan di ba? Kumbaga sa akin dito sa dalawang personalidad na ito mga kaibigan, pareho pa naman itong sumusuporta kay Francis Leo Antonio Marcos. So kakampi ko pa rin silang dalawa pareho, di ba? Wag lang merong mag-iiba sa kanila ng landas at yung magsasalita ng hindi maganda kay Francis Leo Antonio Marcos. Yun, ibang usapan na yun para sa akin mga kaibigan. Yun yung sukatan ko mga kaibigan Pag bumaliktad ka, kalabang ka na, di ba? Pero kung yung konting sigalot lang sa loob ng FLM family, hindi ko naman to pinapatulan ng masyado mga kaibigan. Kumbaga, concerning lang kasi yung nasa loob tayo ng FLM family, tapos mayroong mga ganitong klase ng mga yan, tapos Alfa Romeo naman, naladawit din si Alfa Romeo dito mga kaibigan, di ba? Kumbaga parehong ginagalang ito sa FFCI community mga kaibigan, ang ating Alfa Romeo at ang ating Tatay Nasukir mga kaibigan, di ba? Pareho tong ginagalang. So pareho ko silang ginagalang. Pareho ko nire-respeto yung kanilang both sides, di ba? Ang sukatan ko kasi mga kaibigan once na bumaliktad ka na o kumampi ka na doon sa mga hudas, di ba? Talagang kalabang ka na, di ba? O nakikipagmabutihan ka sa mga hudas, di ba? Kung merong solido tayong ebidensya kung sino man sa dalawa na to ang nakikipagmabutihan sa mga hudas, talagang yan ang sukatan talaga na na talagang babakbakan natin yung mga kaibigan. Hindi po pwedeng hindi, di ba? Sa pangunguna ni TV Boss Lee, babakbakan ni TV Boss Lee yan, hindi pwedeng hindi, di ba? Pero kung personal lang nila nakawayan sa mga kaibigan, okay lang yan sa akin, di ba? Kasi pero kung personal kong opinion yung paiiralin ko mga kaibigan, di ba? Dapat tayo both sides, yung yung payo ko lang both sides, dapat ang binabanata natin dito ay yung yumuyurak sa pagkatao ni Francis Leo Antonio Marcos. Yan ang number one na, di ba? Na kung makakapagmura tayo, itong mga tao to, itong mga traidor na to,
itong mga ahas na to, ito yung mga dapat talaga makatikim ng mura, di ba? Higit pa nga dun mga kaibigan, yung dapat natin ibigay sa mga trader na to, di ba? Dahil mapagpanggap itong mga ulupong na to, hindi biro-biro itong mga to mga kaibigan. So naghahanap sila na may mga grupo-grupo na ano, na sinasalib-salib pwersa nila mga kaibigan, kasi nga wala silang supporter mga kaibigan Sila lang yun nandun yung mga kaibigan, di ba? Yung mga vloggers na mga ano, obligado silang umakyat kasi naaambulan sila ng kwarta. Yun yung personal kong opinion dyan mga kaibigan, na lahat ng umaakyat dito kay ngak-ngak mga kaibigan is naaambulan nito. O tapos yung iba dito yung mga epal-epal lang, di ba? Mga bagsak na mga vloggers na to mga kaibigan, yung mga walang sinabi na vlogger, di ba? Yung mga nakikisaw-saw lang, yung mga nautulang nila na damay lang doon sa ano, sa sitwasyon. Kumbaga kumbaga meron na silang may mga pang-blackmail na sila dito sa mga tao na to kaya hindi na makakabaliktad to sa kanila. Nakakaano na lang isipin mga kaibigan, kawawa naman yung mga tao na yan, ano, diba? Pinagpalit mo yung prinsipyo mo, pinagpalit mo yung paninindigan mo sa ano, sa mga maling tao, diba? Etong si Ngak-Ngak Pablo, kung baka pagsalita kay Apolakay natin mga kaibigan, wagas diba? Talagang kamura-mura talaga Kinam ka talaga, Mak Pablo. Wala ka ng bilang, palubog ka na ano ka na lang, naghahanap ka na lang ng ano yung bang lahat na lang ng ano, alam niya na ang punta niya mga kaibigan, isa palubog ng mga kaibigan, di ba? Kasi ito dati sikat ito mga kaibigan dati sinusuportahan ito ng mga FLM supporter mga kaibigan. Sa Super Chat may mga Power Ranger pa ito mga kaibigan nung araw pero ngayon wala na yung Power Ranger niya mga kaibigan. Hindi na siya makangiti mga kaibigan. Kumbaga lagi nakatutok ka sa monitor mga kaibigan. Ang inaabangan niya dyan yung mga Super Chat pag nagdadaldalan yung mga umaakyat sa kanya mga kaibigan. Kasi nakatutok doon sa mga ano, nakatutok doon sa mga doon sa chat, doon sa chat, sa live chat mga kaibigan. Kung sino kayo dito yung pwede mag-super chat, kung sino shout out niya mga kaibigan, gano'n yung ginagawa ni Ngak-Ngak. Ay nako, di bali na yung ano yung mga pahaging ito na patuting talaga, nakakatawa na lang anuhin mga kaibigan, kung sino-sino na yung mga hinahakot na ano. Meron pa sila ngayon, meron naman daw bagong pandemic hero, anak ng patuting. Wala naman mga bilang yung mga taong ano, yung mga, ewan ko kung saan nakukuha ni Lawlaw itong mga tao na to, kung saan pinagkukuha ni Lawlaw mga kaibigan. Para kasi medyo may grupo to ng konti, merong mga 100 members, mga ganito, 200 members, naghahanap ng ganito. Yung Alvin mga kaibigan Constantine ba yun? Basta constant. Bibigyan natin ng reaction niya mga kaibigan. Aalamin natin niya mga kaibigan kung ano ba yung pakay nito o yung pakay nitong mga Judas dito sa Alvin na to, at ano ba yung pakay naman nitong Alvin na to dito sa mga Judas. Kapag diyan ka dumikit sa mga Judas, huhudasin ka rin yan. Kumbaga lahat ng maipapakinabang nila sa'yo, gagawin nila para makakuha ng ano, ng subscriber. Kasi tinignan ko yung ano, yung Alvin meron yata 1,000 na subscriber mga kaibigan Pero ang ano doon, bibigyan natin ng reaction yung pinakikilala ni Ngak-Ngak Diablo mga kaibigan, yung tao, yung ganito ganyan. Halatang ano, naghahakot mga kaibigan. Naghahanap ng ano, ng mga membro, ng mga ano to, ganito ganyan May membership mga kaibigan para makasapi sa kanilang ano. Sigurado to mga kaibigan, ang uwit-uwi nito mga kaibigan, gagamitin din ito sa politika mga kaibigan pagdating sa 2022. Kaya nagpapalaki, ang dami ngayon excuse me, nagpapalaki ng mga grupo, di ba? Nagko-combine yung mga leader ng mga grupo mga kaibigan. Gusto nilang pag-isahin mga kaibigan kasi yun ang babayaran sa kanila ng mga politiko kung gaano kadami yung kanilang mga supporter mga kaibigan. Siyempre pagbabasihan dyan mga kaibigan, pag nag-live stream ka, titingnan nila kung ilang libo yung nanonood sa'yo. Kung at least man lang sana kung may 1,000 manonood sa kanila, may hatak pa to kahit papano ng konti, di ba?
Kasi may pamilya yung bawat yung 1,000 na yun, may mga pamilya yun eh. Yun na nakikita kong ano dyan eh. Pero bigo itong mga kaibigan, hindi nila kaya talaga yung ano, yung matibay na pundasyon ng FFCI worldwide. 'Di ba? Nauna tayo dito mga kaibigan eh. 'Di ba? Ang natitira dito yung talagang mga solido, andito yung mga talagang nakikipaglaban ng walang hinihinging kapalit o walang pang-personal na interest. Yun ang maganda rito sa mga naiwan sa atin mga kaibigan. Tapos yung mga silent supporter natin mga kaibigan is unti-unti na naglalabasan, 'di ba? Ng pagsuporta kay Francis Leo Antonio Marcos. Sana makasama na natin si Apo Lakay mga kaibigan kung darating na June o itong bago matapos sana itong Mayo mga kaibigan, ano? Sigurado mga kaibigan, pag si Apo Lakay na ang nag-live, sigurado mga kaibigan, wash out lahat itong nga to sila ngak sila, ano? Wash out lahat yung mga Blaster Trio. Utang nga lahat yan. Takal mo gakilya. Lakihan yung mga mata niya, magluluhaan yung mga mata niya. Mag-iiyakan yung mga bakit ko ba ginawa yun? Siguro pagbabato ka nila yung mga sarili nila. Kawawa naman itong mga ano na to. Wala na kasi, wala nang bilang eh. Tingnan natin yung ano ni Ngak-Ngak mga kaibigan. Okay, lating good news tayo mga kaibigan. Diba? 742 na lang yung nanonood mga kaibigan. Ay, parang channel ko na lang mga kaibigan ha. Pero mo, marbatugan yung mga kaibigan. Parang channel ko na lang mga kaibigan yung nanonood sa kanya. Diba? Sino pa ba? Anuhin natin dito. Si Ngak-Ngak. Tingnan natin si Ngak-Ngak mga kaibigan. Okay, si Ngak-Ngak, medyo ano pa, nakaka-5,000 pa mga kaibigan. Ito tungkol naman kay JC, ewan ko ano yung inaray. Kay Delicado Uno Brown Squad pala to mga kaibigan. Na channel, hindi pala to kay Ngak-Ngak. Ito yung pinagmamalaki naman nila ngayon mga kaibigan, no? Powder Constantino CSG. Di ba? Kikilalanin natin kikilatisin natin mga kaibigan niya kung ano ang motibo niyan mga kaibigan. Hindi kung sino siya mga kaibigan eh. Yung motibo mga kaibigan, kasi nakikita ko dito mga kaibigan, maganda yung representasyon nitong ano dito mga kaibigan eh. Tapos mayroong pang paano-ano yan, di ba? Kay JC naman mga kaibigan, ano ba mabibigay natin opinion dyan mga kaibigan doon sa ano? Yung sinasabi na bumalik na si JC na nagpupugay pa, pati si Don Ignacio mga kaibigan, nagpupugay mga kaibigan, mapapaiyak daw siya mga kaibigan. Kasi sa akin mga kaibigan, kung comment lang na ganoon mga kaibigan, napakadali lang nilang gawin yun, o gagayahin nila yung pangalan ni JC Brown Squad, tapos gagayahin nila yung profile picture, lalagyan nila ng jacket, tapos magko-comment ng ganoon doon yung ginawa nilang fake account mga kaibigan, di ba? Tapos ganyan. Tapos iisipin ng mga tao nga na bumaliktad na si JC Brown Squad. Not unless lang marinig ko mismo sa bibig ni JC Brown Squad na binabanatan na niya si Francis Leo Antonio Marcos. Doon lang mag-iiba yung tema ko dito kay JC Brown Squad. Hanggat hindi ko naririnig na namumutawi sa bibig niya na bumaliktad na siya o kumakampi na siya dito sa mga 14 na hudas, hindi ko paniniwalaan yung message lang na ganoon mga kaibigan. Hindi tayo pwede magbigay kagad ng conclusion dan dahil lang dun sa propaganda nitong mga 14 hudas na to. Di ba? Hindi tayo papayag dyan. Di ba? Kung ano-ano yung mga itatitle nila mga kaibigan, grabe talaga yung yung mga pangyuyurak nila kay Apo Lakay, di ba? Ngak-Ngak Diablo, wala ka talaga ng wala kang kabilang-bilang na, ano ka na yung palubog ka na sa larangan ng hindi ka pwede yung makipagbalitaktakan yung mga political bragger, hindi ka po pwede sa mga ganyan, traidor ka, ahas ka hindi ka pagkakatiwalaan ng mga politiko. Malas mo lang kung yung politiko na kung sino magsusuportahan itong politiko,
kung kakilala ng isa doon sa mga kamag-anak ko na ano, may mga kamag-anak ko, mga kaibigan na nakadikit sa mga politiko ngayon na ano eh, yung mga kasakasama na ano, yung mga may kamag-anak kasi ako, mga chief of staff ng mga ibang politiko, mga kaibigan. Siyempre nakakausap niya kung sino-sino ng mga ano, pag nalaman natin na kalaban yung ano nito, mga kaibigan, o kung ano man, papatabla natin to. Ganyan lang yung mga kaibigan, titingnan natin yung ano, kasi traitor ito eh. O di ba? Ito ngayon yung pinagmamalaki oh. Kuya Alvin daw, ito ganyan-ganyan, hirap. Wala ko, kukwartahan ka ng mga yan, ano to, sigurado yan oh. Maliit pa naman ang YouTube channel nito, mga kaibigan. Sigurado yan, aawitan ka nitong mga hudas na to ng ano, sponsor naman dyan, sponsor. Eh, naku, hindi lalaki yung subscriber mo dyan. Saka bakit ka nag ano, masab, susunod bibigyan din ng reaction yung mga kaibigan. Kikilalanin natin kung sino yung ano yan, yung Alvin na yan, diba? Kaya 600 yun lang kay Ngak Diablo. Tingnan natin kung yung iba nag-iiba na lang ano. Tingnan natin si PJ TV. PJ, paano ba yung PJ? PJ TV FLM 7 months ago. Tingnan natin mga kaibigan na natin yung ano niya, mga video niya, mga kaibigan. Oh, di ba? Ito traitor, mga kaibigan. Ahas eh. O, tingnan nyo naman yung view, mga kaibigan. Oh. 33, 126, 67, 162, 36, 38. Oh, di ba? 36, 111, 116. Ilan lang yung nakaka 15k niya, 81, 54. O, diba? Nakalimutan mo, PJ, lahat ng supporter na nandyan sa'yo is supporter ni Francis Leo Antonio Marcos. Paski dito sa channel ni Lolo Miguel, 95% dito FLM supporter, diba? Yung 5% dito sa channel ko, yung mga tiga-copies na nung binlag ko si Don Doc Cheyuto, yun yung 5% na bumubuo nitong channel ko. Diba? Tapos yung mangilan-ngilan dun sa mga naging kaibigan ko, ng mga tinulungan ko ng watch hour, nabigyan nila ako ng mga 30, 40 o 100 subscriber. Pero ang kabuuan ng subscriber ni Lolo Miguel, lahat galing kay Francis Leo Antonio Marcos, lahat FLM solid supporters. O, diba? Tingnan mo yung nangyari sa'yo. O, diba? Wala ka na, magsisisi ka, wala na. O. Ito ba? Sino nga ba ang new pandemic hero? Pwede ba yung merong bagong pandemic hero? Anak na mo, hindi ka ba naman ulupong ka naman na ahas, ka-trader ka eh. Pwede ba magkaroon ng ibang pandemic hero? Ang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino ay nag-iisa lang. Ha? Francis Leo Antonio Marcos lang. Hindi nyo pwedeng i-duplicate. Ha? Hindi nyo pwedeng i-duplicate ang ginawang kabayanihan o heroism ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Hindi nyo kayang i-duplicate yan. Diba? Tingnan natin sino pa ba yung ibang ano, yung ibang mga vloggers, mga kaibigan. Tingnan natin ha. Sino ba? Kay Jojo de Guzman. Kay Jojo de Guzman, nakaka 1.9, 1.9, 1k view. Marami pa rin nanonood kay Eklabo, di ba? Mga pinalalabas niya kasi mga yung mga katraidoran, mga kaahasan, di ba? Channel takedown, self-destruction. Alamin sino nag-takedown ng kanilang channel. Di ba? Huwag na kayo magmalinis, di ba? Kaibigan ni FL Suko na, bumitaw na, di ba? Palak, ano na naman, kasinungalingan na naman, mga kaibigan, di ba? Tingnan natin si Jake. Tingnan natin kung ano na topic ni Jake. Hindi ko na naririnig ngayon eh. Pagbabayaran na ang may sala FPJ ang probinsyano. Di ba? Nag-iba na si si Kulokoy ng
Oh, nag-FPJ na ang probinsyano ng mga kaibigan kasi nung andito siya kay ano, oh, mababa yung view, oh, dito nakaagwanta na naman si Magnus mga kaibigan, oh. Nakaka 24k na naman, 99k, oh. Oh, 'di ba? Kaso 3 minutes, 2 minutes lang yung mga ano niya, yung mga video niya. Oh, okay lang 'yan, hindi natin siya pwedeng banatan ngayon. Pero isa siyang hudas, certified 'yan mga kaibigan, 'di ba? Oh, sino pa ba titingnan natin na ano? Si ano ba, DJ Byron. Tingnan natin kung ano yung kalagayan ni DJ Byron. DJ Byron. Oh. Tingnan natin mga kaibigan. Oh. DJ Byron. Oh, 426, 1214, 1K, 1K, 6 days ako. Hindi ko alam kung ano yung mga topic nito mga kaibigan. Kung ano yung mga topic niya. Bagsak na rin mga kaibigan. Wala na talagang bilang. Sino pa ba pwede natin tingnan mga kaibigan na ano? Daig na siya ni, ano, ni TV Bosley. Kay TV Bosley natin mga kaibigan. Tingnan nyo naman mga kaibigan. Kay TV Bosley natin mga kaibigan. 7K, 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 5.9, 7K, 8K, 12K, 7K, 11K, 11K, 10K. Di ba? Lalo na nung mga panahon na lumabas si Lady M mga kaibigan, talagang lalong humakot ng tao mga kaibigan dahil ramdam ng mga tao mga kaibigan yung ang daming taong gustong makaganti dito sa mga traidor na to, 'di ba? Kaya yung pagmumura ni Lady M mga kaibigan, personal ko lang na opinion mga kaibigan, na personal ko lang nararamdaman is para tayong nakakaganti, 'di ba? Nadudurog natin sa pamamagitan nito nung pagmumura ni Lady M doon sa mga kalaban, 'di ba? Nakakaano 'yun eh. Nakakaano kasi kalaban yung minumura natin mga kaibigan, demonyo. 'Di ba? Yung sakit ng ginagawa nila kay Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan, kulang pa yung pagmumura na ginagawa ni Lady M para sa kanila. Gayon din natin na nakakapagmura na rin minsan, 'di ba? Pero ayaw naman natin ituloy-tuloy mga kaibigan yung pagmumura kasi syempre yung mukha natin talaga dito yung naka-front mga kaibigan. Pero ganun ko din gustong murahin itong mga traidor, itong mga ahas na to. Kasi wala silang lugar sa sa malayang mamamayan mga kaibigan, kasi mga panglait na tao to, mga makasarili to, puro pang personal lang na interest mga kaibigan ng ang adhikain nito. Kumbaga lahat ng gusto nitong makamkam, ibubulsa lang nila ng ibubulsa. Yun yung nakikita ko dyan, yun yung napoportray ko dyan mga kaibigan. Diba? Kung hindi pa naman gago itong si Hikain sa Malaysia mga kaibigan Laulaw at Alben raw ang pandemic hero. Kung di ka ba naman si Raulo, kung di ka ba naman ogag kang itsura mong pulgasing bahong-baho, diba? Na ginagarapata ka na, anak ng patuting ka talaga, ngak, diba? Inaabang-abangan namin yung yung sentensya na bibigay sa'yo ng Malaysian Authority, yung paghuli sa'yo ng Malaysian Authority. Hindi mo alam, isang araw na lang, kakatukin ka na lang kung nasaan ka, dadamputin kayong dalawa, diretso kulungan, walang piyansa yun mga kaibigan, hanggat hindi natatapos yung pagdinig mga kaibigan, kung mumultahan lang ba sila o kailangan nilang mag-serve ng sentence mga kaibigan. Kasi 6 na taon, 7 taon na mga kaibigan di ba? Tapos ang lakas kumita sa YouTube nung araw mga kaibigan, nakadaming nakadaming kwarta sa YouTube mga kaibigan. Syempre, pag kinita mo yan ng illegal, talagang pagbabayaran mo lahat ng buwis niyan, di ba? O baka kunin pa sa'yo ng Malaysian government lahat ng kinita mo dyan, yun ang gawing fine sa iyo, tapos hindi ka na makulong. Pwedeng ganun, o pwedeng kunin lahat ng kinita mo sa YouTube tapos makulong ka pa ng 5 taon, o diba? Hanggat hindi mo nababayaran yung fine mo, hindi ka makakalabas ng kulungan. Maaaring ganun, hindi natin alam, diba? Kung gaano kagaling yung yung magpo-prosecute sa'yo dyan sa Malaysia. Pero sigurado yan na pag nahuli ka, kulong ka kagad, walang piyansa yan mga kaibigan.
Hindi yan bibigyan ng pagkakataon ng Malaysian government na makapagpiyansa pa, kasi kung pagpapiyansahin niya si ngak-ngak dyan sa Malaysia, mga kaibigan, sigurado magtatago na naman yan. 'Di ba? Ganun yun. Yun personal ko lang na ano yung mga kaibigan, pero nung binabasa ko yung batas doon sa Malaysia, talagang mahigpit sila sa ganyan na isang pagkakamali lang o isang ano lang, isang isang bagsakan lang, pag nahuli to mga kaibigan, sigurado to kulong itong dalawa na to. Walang duda yan, walang ano yan, siguradong kulong yan mga kaibigan. At hindi natin alam kung gaano tatagal yung paglilitis dyan mga kaibigan. At diyan ko tingnan kung may magagawa ka lawlaw. O di ba? Kahit ilapit mo yan sa mga OWA, sa mga ano, hindi yan tutulungan kasi hindi yan OFW. Wala yung papeles na siya ay OFW, hindi yan nagbabayad ng buwis o hindi yan nagaganito ganyan. Di ba? Illegal ano yan, illegal migrant diyan sa Malaysia, ko overstaying, sobra pa. Ang hirap yan, kaya mga kaibigan, yung ano, pupunta ka sa ibang bansa tapos magtatago ka ng patuting. Ganyan ba yung klase ng pagkatao mo? O, diba? Yung kung gusto mo ng magandang kinabukasan, lumabang ka ng parehas, lumabang ka ng legal, ayusin mo yung mga papeles mo, diba? Magbayad ka ng tamang buwis, diba? Huwag kang umasa yung mga, huwag yung ugali na ano, naku, magti-TNT ako doon pag napunta ako doon, pag naturo ganyan. Kaya yung mga Pilipino mga kaibigan, hindi naman sa pag-ano, minsan sa atin, sa Pilipinas, kaya nagiging mahigpit sa Pilipinas yung pag-issue ng visa, gaya ng pagpunta ng Europa, pagpunta ng Singapore, o pagpunta ng Amerika, pagpunta dito sa Canada, o pagpunta pa sa iba pang bansa na ano, na mataas yung sistema ng pamumuhay mga kaibigan, na bakit tayo hinihigpitan ng mga embahada, di ba? Kasi meron tayong kababayan natin na iba na may mga record ng hindi na bumabalik ng Pilipinas pag nabigyan ng ano, visit visa na papunta sa ganitong bansa, talagang hindi na bumabalik. Meron tayong mangilan-ngilan na mga record na ganun. Kaya isa yan sa hindi magandang ano, gawain ng isang tao, yung magmamigrate ka ng illegal sa ibang lugar, di ba? Kailangan lumabang ka ng parehas para makakamit ka ng magandang buhay, di ba? Gamitan mo ng ano, yung parehas na ano, di ba? Gaya ko, nakarating ako rito sa parehas na paraan, di ba? Talagang nagtiyaga ako, naghintay ako, sumunod ako sa lahat ng proseso, di ba? Lahat ng proseso sinunod ko ng ayon sa batas, o di ba? So ngayon, ganoon pa rin kung ano yung buhay ko sa Pilipinas. Mahirap ako sa Pilipinas, pagdating dito mahirap pa rin ako pagdating dito. Pero ang pinagkaiba lang, mataas lang yung standard ng living dito, di ba? Yung pinakamahirap dito na nagtatrabaho, nakakain mo yung gusto mo na hindi mo kaya makain sa Pilipinas kung ano, yung minimum wage earner ka lang, di ba? Minimum wage earner ka lang, pag sweldo mo nung isang linggo, makakabili ka ba ng ano? Makakabili ka ba ng tawag dito? Makakabili ka ba ng ulam nyo? Steak, o makakapamalengke ka ba ng mga halagang 8,000 sa isang linggo? O yun na lang, yung makakapamili ka ba ng halagang 8,000 sa isang linggo budget sa pagkain? O di ba? Hindi natin magagawa sa Pilipinas yan kung tayo ay minimum wage earner. Yun yung pinagkaiba rito. Kumbaga, here in the north, strong and free, di ba? Ganun tawagin ng Canada, strong and free, di ba? Ang ganda ng batas dito, yung parliament government, yung federal government, may monarchy, yung ganyan, talagang ano, nakakabilib mga kaibigan. Kumbaga, yung mga pulis dito, yung mga ano dito, pag nandyan sila sa paligid mo, ang feeling mo ligtas na ligtas ka, di ba? Kung hindi ka gumagawa ng krimen, ano ka, ligtas ka, hindi mo kakatakutan yung mga pulis. Sa atin, sa ibang lugar mga kaibigan, pag nakakita ng pulis, natatakot na yung mga tao, baka kung anong gawin sa akin, baka ganito ganyan. Dito hindi, dito talagang pare-pareho ng ano, karapatan mga kaibigan, yung pagkakapantay-pantay ng mga tao, nung mga tao dito sa Canada. Yun ang nabilibang ko, di ba? Kayang-kaya ng gobyerno ng Canada mga kaibigan na gawing pantay-pantay yung pagtingin nila sa mga tao, di ba?
So, yun lang. Konting kwento, konting reaction natin dun sa ibang mga kaganapan, mga kaibigan. Di ba? Napakasarap gumawa ng reaction video. Di ba? Susunod naman itong Alvin naman, mga kaibigan, ang gagawa natin ng reaction, kikilalanin natin kung sino to. At pinangangalanda ka ni Ngak-Ngak tsaka ni Lawlaw na pandemic hero. Ito daw ang mga pandemic hero. So tingnan natin, mga kaibigan, kung ano yung ginawa nila nung panahon ng pandemic, di ba? Kung meron ba silang ibubuga, may binuga ba sila, di ba? So yun lang yung reaction video natin ngayon, mga kaibigan. Abiyag, Francis Leo Antonio Marcos, nag-iisa kang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Walang makakapantay sa iyo, Apo Lakay. Walang makakapantay sa iyong ginawa nung panahon ng pandemya. Abiyag.